Pagkilala sa Diyos ay nasa Islam, of course. Dahil ang Islam ay hindi lang um, pagsunod sa gusto ng sandali, ganito. Nantayin mo lang ako Ayan, may sound na. Hello? Hello? Nasaan ang charger? Yes. Maliwanag na? Okay. So, ang tamang pagkilala sa Diyos, para hindi tayo yung tinatawag na magsayang lang, para hindi tayo magsayang lang sa pagkilala ay sa pagsunod, maliwanag dapat kung sino ang Diyos, di ba? Kung ang tinatawag nating Diyos ay mali, magiging malinaw ngayon dito sa Islam. Kung ang pagkilala natin sa Diyos ay mali, maitatama. Okay? Ganito, ang tinatawag na Diyos na Allah, of course, siya yung tunay na Diyos. Pero ano ang pagkilala sa Allah bilang Diyos? Yan. Ano ang pagkilala sa Kanya para masabi natin na siya ay Diyos? Okay, okay lang ba ang sound? Hello? Okay lang yung sound? Nawawala na naman? Opo. Baka ikaw ang nawawala. Baka ikaw ang nawawala. Ako hindi, nandito pa ako. Hindi po. Hindi po. Wala pa rin? Ayan po. Medyo malinaw na. Okay. So, ang Diyos na tinatawag na Allah, ganito. Siya ay, bigyan kita ng tawag sa Kanya para malaman mo na siya ay Diyos. Siya ay Al-Khaliq, siya ay Al-Awwal, Al-Hayy, Al-Ghafur, Al-Wahid. Yan. Yung mga pangalan na yan, para makilala mo ang tunay na Diyos or ang Allah, ganito ang kahulugan. Siya ang Almighty Creator or siya ang tagapaglikha. Tama ba pag ang Diyos mo ay yung lumikha ng lahat, langit, lupa, hangin, tao, hayop? Yes. At nilikha niya ang mga bagay-bagay na yan mula sa wala. Ibig sabihin, nung wala pang langit, nakalikha siya ng langit. Nung wala pang lupa, nakalikha siya ng lupa. Nung wala pang araw, nakalikha siya ng lupa. Hindi niya kailangan na magkaroon ng gamit para malikha niya ang mga yan. Hindi niya kailangan ng materialis, kumbaga. At ang Allah, siya ang pinagmulan ng lahat. Siya ang nauna sa lahat. Pag sinabing siya ang nauna sa lahat, so walang lumikha sa Kanya, kasi siya nga ang lumikha, di ba? So magkakatugma yung pangalan or yung pagkilala sa Kanya. Ano pa? Siya ay buhay. Siya ay buhay palagi. Yan. Ang buhay niya palagi ay walang umpisa dahil siya ang pinakauna sa lahat, di ba? At siya rin ang walang hanggan. Kung siya ang pinakauna sa lahat, ibig sabihin na siya ay tagapaglikha, so tugma na naman yan sa Kanya, sa pagkilala sa Kanya. Get mo? At ang buhay ng Allah ay laging Diyos, hindi nagbabago. Kung mayaman sana, hindi maghihirap dahil
mayaman na mayaman. Kahit kung sa tao sana, kuyakoy lang ng kuyakoy, hindi siya namumroblema sa pera, hindi siya namumroblema sa gagastusin. Ang pinoproblema niya kung paano gastusin dahil mayaman na mayaman, di ba? So ang Diyos, wala siyang iniintindi kasi hindi siya nagbabago bilang Diyos. So ano ba ang Diyos sa pagka-Diyos? Siya kasi ay perpekto. So ang Diyos ay perpekto. Walang mahirap sa Kanya, walang kahinaan sa Kanya, kaya hindi siya nangangailangan. Ang tao, kahit na mayaman, kailangan niya ng bahay na sisilungan, kailangan niya ng damit na isusuot, kailangan niya ng gamot kasi nagkakasakit, kailangan niya ng pagkain kasi nagugutom, kailangan niya ng magpahinga kasi napapagod, di ba? Pero ang Allah, hindi niya yun kailangan dahil hindi yun nangyayari sa Kanya. Kasi nga Diyos lang siya, hindi pwedeng merong oras or araw na siya ay hindi muna Diyos. Hindi yun tama, hindi yun katanggap-tanggap. Sige, kung imaginein mo o isipin mo ang katangian ng Diyos. Kaya hindi siya mamamatay, hindi siya tatanda, hindi nga siya magbabago, hindi siya magkakasakit, hindi siya mapapagod. Kaya yun ang buhay niya. May idea ka na sa pagkilala sa Diyos, di ba? At of course, ang Allah, siya ay tinatawag na mapagpatawad, Al-Ghafur. Ang pagpapatawad niya ay para sa atin kasi tayo yung hindi perpekto. Tayo yung nagkakamali, tayo yung natutukso, tayo yung nakagawa ng masama. Kaya kailangan nating ihingi ng kapatawaran ang ating mga pagkakamali at pagkakasala kasi yun na yun. Kasi kapag hindi tayo pinatawad ng Diyos, dalawa lang yun, di ba? Ano yung pupuntahan natin kapag sa kabilang buhay? Impyerno. Impyerno pupuntahan mo? Ikaw na lang, huwag mo akong isama. Ha? Ano yung gusto mong puntahan sa kabilang buhay? Ha? Hello? Anong gusto mong puntahan sa kabilang buhay? Ha? May sound pa ba ako? Po. Narinig mo ba ako? Po. Ano yung gusto mong puntahan sa kabilang buhay? Kasi sabi niyo po kung ano, saan tayo pupunta di ba? Kaya nga, saan tayo pupunta? Saan mo gustong pumunta sa kabilang buhay? Ha? Wala kang idea or nakalimutan mo yung topic natin kanina? Ito yung paraiso, di ba? So paraiso ang gusto natin kasi wala namang matinong tao na impyerno ang gusto niya, di ba? Pero kung hindi ka nga mapatawad ng Diyos, hindi ka makakapunta sa paraiso, sa impyerno. Yan. Ha? Kahit gustuhin mo man ang paraiso pero hindi ka naman napatawad, kaya impyerno. So, kailangan palang humingi ng kapatawaran para hindi impyerno bagkus paraiso. Okay, so anong gagawin para makakahingi? Ang number 1 na gagawin ay doon sa tunay na Diyos. Sa Allah mo ihingi ng kapatawaran ang iyong kasalanan. Huwag kang humingi ng patawad sa ibang Diyos. Magpapatawad nga siya, pero sa iba ka naman nahingi ng kapatawaran ng iyong mga pagkakasala, ay hindi ka mapapatawad kasi maling Diyos, di ba? O example, humingi ka ng Diyos ng kapatawaran kay Buddha o kay Birhen Maria o kay Jesus. Okay? So, ang ibang Diyos ay matatawag na Diyos-Diyosan or hindi tunay na Diyos.
maliban sa Allah. Kaya nga, kung may kinikilalang Diyos ang isang tao, ang pagkilala sa Allah, pwede niya itong gamitin. So, ang Diyos ko ba ay tagapaglikha katulad ng Allah? Ang Diyos ko ba ay buhay magpakailanman? Siya ang pinakauna, siya ay perpekto? Pwede mong gamitin yan sa kung meron ka mang ibang kilalang Diyos maliban sa Allah. At kapag hindi yun naaayon sa Kanya, halimbawa namamatay ang kinikilala mong Diyos, so kailangan mo nang iwanan, kailangan mo magduda ka na, parang ganon. Or ang Diyos mo ay ganito pa, ang Allah ay nag-iisa lang. Yan, para makuha mo ng medyo mas malawak na pagkilala o pangunawa sa pagkilala sa Kanya. Siya ay, yung huli sinabi ko, Al-Wahid, ang nag-iisa lang. So kung ang Diyos mo ay nag-iisa, ganito ang ibig sabihin nun. Siya ay ganap, wala siyang pangangailangan, bagkus lahat tayo nangangailangan sa Kanya. Kailangan natin ng tubig, so gumawa siya o nilikha niya ang tubig. Hangin, kailangan natin ng hangin, pero siya hindi niya yan kailangan. Kailangan natin ng pagkain, pero ang Allah hindi niya kailangan ng pagkain. Okay? Hindi tayo pwedeng makipagmatigasan sa Allah na hindi ko aamuyin yung hangin o hindi ako lulunok iinom ng tubig, ng pagkain. Wala tayong magagawa. Okay? Kasi mahina tayo. Ang Allah lang ang walang kahinaan. Okay? At ang Allah dahil nag-iisa, ibig sabihin self-sufficient siya, hindi niya kailangan ng kasama o katulong para manatili ang kanyang pagka-Diyos. Tayo, hindi natin kayang manatiling mag-isa. Okay? Halimbawa, kung magkasakit ka na, wala na mag-aalaga sa'yo kung mag-isa ka lang. Hindi ka na makapagluto, hindi ka na malinisan dahil mag-isa ka lang. Hanggang sa lalo ka lang magkasakit at bawian na ng buhay, di ba? So ang Allah ay hindi rin nanganganak. Ang tamang pagkilala, kung siya ay nag-iisa, hindi rin siya nanganganak. Kaya kung may kinikilala kang Diyos, pero nanganak pala, dalawa yon. Mali ang pagkilala mo sa Kanya dahil hindi nanganganak. Pangalawa, hindi yun Diyos. Yun ay nilikha ng Diyos. Anumang nilikha na nanganganak, ay nilikha ng Diyos. Halimbawa, kalabaw, kambing, isda, puno, yan, manganganak yan, nagpaparami yan. Diba? Namumulaklak para magkaroon ng bunga, mamaya yung bunga may buto, tutubo. Tao o hayop, mamaya may mabuntis, o meron ka namang bagong kalabaw or baka, hanggang marami ka ng manok or kambing mamaya, di ba? Or marami ka ng anak, marami ka ng apo. Ganun yun, di ba? At of course, hindi rin ipinanganak ang Diyos. Kung ipinanganak ang Diyos mo, lalo kang mag-isip. Bakit? Akalain mong ipinagbuntis ang Diyos at naging baby. At of course, kailangang alagaan, bantayan, pakainin, padidihin. So, hindi yun nababagay sa kapuri-puring Panginoong Allah. Kaya nga pinadala niya ang Islam upang linawin kung anuman ang malabo na paniniwala natin sa Kanya o maling paniniwala sa Kanya. Get mo? So yan ang isa sa kondisyon na pwede ka nang mag-Muslim. Ang kilalanin at tanggapin ang Allah na siya lang ang Diyos, walang iba. May tanong ka ba dyan? Klaro ba o malabo? Naintindihan ko. Hindi naman po. Naintindihan mo? Na ano? Dalawa lang yung naintindihan eh. Naintindihang tama o naintindihang mali? Saan doon? Tama po. Tama. So kung sinasabi mong gusto mong mag-Muslim, yan ang isang kondisyon. Ang itama mo ang paniniwala mo at pagsunod sa tunay na Diyos. Para kumbaga pasado ka na
ikaw ay makakapasok sa University of Islam. Kapag napasok mo ang Islam, ang tawag sa iyo ay Muslim. Kaya ang Muslim, siya yung susunod, siya yung magsasabuhay ng Islam para masunod niya ang Panginoong Allah or ang Diyos na tunay. Kaya ang gagawin mo pala ay pumasok muna sa Islam at saka ka sumunod. Halimbawa magsala, yun pagsunod na yun. Mag-fasting, pagsunod na yun. At yung gumawa ng kabutihan, pagsunod yun. At umiwas sa masama, pagsunod pa rin yun. Yeah? So, maliban sa pagkilala sa Allah at pagsunod sa Kanya, kailangan mo ring mahalin ang mga sugo o propeta niya. May kilala ka bang mga sugo o propeta? Mga, Kaya hindi mo kilala si Abraham, si Moises. Baka si Abraham na kapitbahay mo, iba yun ha. Si kumparing Abraham, hindi yun. Si Abraham, kung narinig mo yung lalo na sa mga born again na Father Abraham has 7 children, yeah? Si Propeta Abraham, kung alam mo yung Hajj, okay? Yung pagkatay ng tupa sa Hajj, ganon. Yun yung kumbaga pag-alaala noong panahon ni Abraham na siya ay nagsasamba, sumusunod sa Allah, nag-aalay sa Allah, kaya meron siyang anak na kakatayin para ialay, pero pagsubok lang pala yun sa kanya, pero sinunod niya, pero hindi pala totoo na iaalay niya o kakatayin niya yung anak niya na si Propeta Ismail. So propeta rin si Ismail. Kung kilala mo naman si Noah, si Moises, kilala mo yan? Si Moises, paano mo kinikilala si Moises? Si Moises ay yung dagat ay nahati. Alam mo yan? Alam mo yung kwentong yan? Ha? Hello? opo po yan. Yan ang mga propeta. At kasama dyan si Jesus. Si Jesus, propeta rin siya. Controversial si Jesus, sinabing anak ng Diyos, pero si Jesus ay anak ni Maria. Kilala mo naman si Maria siguro, di ba? Opo. Hindi si Aling Maria, si Birhen Maria. Birhen Maria pero may anak. Paano yon? Kasi ang Allah ay makapangyarihan, so kahit birhen pala ay mabubuntis. Of course, pag mabubuntis, manganganak. Wag lang makunan, ha? Pero ang tignan natin, buntis na birhen? How come? Amazing. Or tinatawag na milagro, diba? Kaya milagrosa si Maria, si Birhen Maria, sabi nila, diba? Alam mo, may asawa or walang asawa, si Maria walang asawa kasi birhen, mabuntis, pero halimbawa ikaw, manganak ka, milagro din yun. Kasi maraming mag-asawa dyan, 10 taon na silang nagsasama. Malusog naman sila kung titingnan, pero bakit hindi sila nagkaroon ng anak? Di ba? So tayo ay biniyayaan, kumbaga. So milagro din yun. Bakit sila hindi biniyayaan? Hindi binigay ng Allah yung sabihin natin gift na yon or milagro na yon. Kaya wala tayong magagawa. Kaya ang Allah, hawak niya lahat, kontrolado niya lahat. Hindi pwedeng sabihin na, gusto ko 10 anak. 10 taon na kayo, wala pa kayong anak. 10 anak pang sinasabi mo, di ba? At ito ang summary nun. Ikaw at ako ay ipinanganak na mayroong ina at ama, di ba? May ina ka ba? May ama ka ba? Oo naman, di ba? Si Jesus may ina pero walang ama. Kasi si Maria ay birhen o dalaga, di ba?
Huwag nating hanapan ng ama si Jesus kasi ang nanay niya ay birhen or dalaga, di ba? O yan ang nakakapagtaka. Pero alam mo ba na may tao yun na walang ina, wala ring ama. Alam mo yon? Ha? Opo. Sino? At walang ama, walang ina. Hindi yung hindi yung iniwan na bata or orphan. Okay? Or yung ulila na bata, hindi. May ama pa rin yun, iniwan lang. May ina rin yun, iniwan lang. Ibinenta lang yung baby or iniwan lang sa pintuan. Yung iba, iniwan sa basurahan. So may tao, hindi pinagbuntis, hindi isinilang. So wala siyang ina, alangan namang ama ang magbuntis. So wala rin siyang ama. So hindi mo kilala. Si Lolo Adan at saka si Lola Eva. Yan na sa iba. Tama ba? Opo. Ganyan kalinaw ang Islam sa pagkilala sa Diyos at sa kanyang kakayahang paglumikha ng mga bagay na gusto niya. Kaya bakit walang nanay at tatay si Adan at Eva? Kasi sila ang magiging unang nanay at tatay ng sangkatauhan. Get mo na? Opo. Yan. So mahalin natin si Jesus bilang sugo ng Diyos at anak ni Maria, hindi anak ng Diyos. Okay na sa'yo yun? Opo. Si Jesus ang pangalawa sa huling sugo ng Diyos, sugo ng Allah. Ang huling sugo ng Allah ay si Muhammad. Sila lahat, alaihimussalatu wassalam, ay pare-parehas na sugo, pare-parehas na tao na ang ginawa nila ay mangaral, himukin ang mga tao na sumamba sa Allah. So iisa ang Diyos nila. Kaya ang Diyos nila, dapat yun ang Diyos natin. Ang Diyos ni Jesus, ang Diyos ni Abraham, ni Moises, okay, ay dapat parehas. Kaya Allah ang Diyos nila, Diyos din natin ang Allah. Kaya masasabing sila ay mga Muslim kasi sumunod sila at sumamba sa Allah. Get mo? Okay, at yung sinabi ko sa iyo kanina na may impyerno, paraiso sa kabilang buhay yon, kaya namamatay tayo, di ba? Dagdagan natin si Jesus, alisin mo sa iyong paniniwala kung gusto mong mag-Muslim, hindi lang yung alisin mo na siya ay anak ng Diyos, alisin mo rin sa iyong paniniwala na siya ay namatay sa iyong kasalanan. Kung gusto mong mag-Muslim, alisin mo yon. Kasi kung hindi mo maalis, kahit na sinasabi mong Muslim ka, ay useless. Okay? Nagsasala ako, sabi mo. Okay? Ganito, nag-aabaya ako, nagtatalokbong ako, sabi mo, di ba? Nagpapasting ako, sabi mo. Pero naniniwala ka pa rin na si Jesus ay namatay sa kasalanan mo. Saan pupunta yon? Paraiso o impyerno? Impyerno pa rin. Kasi nga, mali ang doktrinang hinahawakan mo or paniniwalang hinahawakan mo. Walang mananagot sa kasalanan ng tao maliban yung sarili niya. So, ibig sabihin, ang Allah, dagdagan natin, ay makatarungan, al-adil, the most just, na ang kasalanan natin, kanya-kanya na pananagutan natin. Yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, kasalanan ko. Huwag nating sabihin na merong ibang tao o merong Jesus na magdurusa or aako ng kasalanan natin. Get mo? Kaya hindi totoong namatay si Jesus at ipinako sa cross sa kasalanan ng sangkatauhan. Bagkos, bigyan natin ng konting paliwanag. Si Jesus noon, kaaway niya ang mga Hudyo at sa panahon na yon, gusto siyang patahimikin. Ang ginawa nila, siniraan siya. Kaya ang gobyerno ng Romano, okay, alam mo yung mahal na araw, di ba may mga Romanong sundalo ang pumapalo kay Jesus at nagpako sa kanya, di ba? Okay? So ang gobyerno ng Romano noon, sa paninirang yon,
ay napaniwala sila kaya hinatulan siya ng kamatayan, at ang kamatayan noon sa kriminal, ginawa siyang kriminal pero hindi kriminal si Jesus, isang mabuting tao at sugo ng Allah. Okay? At ang parusa sa bitay o death penalty noon ay sa cross, hindi firing squad or tagpas ulo or silya elektrika. Okay? Pero hindi nangyari na siya ay mapatay sa krus. Bagkus kinuha siya ng Allah. Kaya sa panahon na yon kinuha siya ng Allah, pero hindi nila napansin. Kasi meron man silang nahuli at pinatay sa krus. Okay? So hindi halata. Okay? Kaya nagmamalaki sila. Kaya tignan mo yung paniniwala ng mga Hudyo ngayon na napatay nila si Jesus. Na napatay nila na hindi sa kasalanan ng tao, bagkus siya ay masamang tao. Yun ang paniniwala nila sa kanya. At kung hindi namatay si Jesus, kasi kinuha ng Allah, inilagay niya sa pangalawang langit. Pero darating ang panahon, bago magunaw ang mundo, isa lang tanda na malapit nang magunaw ang mundo, kapag ibinalik na ng Allah si Jesus dito sa lupa. Ibabalik si Jesus dito sa lupa at mamamatay siya. Pero bago siya mamatay, ay isa sa mga gagawin niya, maliban sa tawagin niya ulit ang mga tao na magmuslim o manumbalik sa Allah, ay babaliin din niya ang cross, kasi hindi totoo yung dadatnan niya na senaryo na siya ay sinasamba sa cross pero patay siya. Okay? At kasama yung kamatayan niya sa pag-ako sa naghirap siya, nagdusa siya sa kasalanan ng tao. Lahat yon ay mali. Hindi niya sasang-ayunan, kaya babaliin niya ang cross. And then mamamatay na siya pagkatapos ng iba pang mga dapat niyang gawin. Dahil nga siya ay nilikha, so lahat ng nilikha ng Allah ay mamamatay o maglalaho dito sa mundo. Kasama ang mundong ito, ang mga langit, ang araw, kalupaan ay maglalaho din. Okay? So kung ready ka ng mag-Muslim, yun yung mga pangunahing bagay na dapat mong malaman para alam mo kung ano yung papasukin mo. Hindi yung sugod lang ng sugod na hindi alam ang mga nandoon. Dala niya ay pamalo, pero ang daratnan niya pala ay tangke, automatic na mga baril. Anong pananglaban niya doon? Kaya alam mo muna kung ano yung papasukin mo, kumbaga. Yeah? Pero pupunta ka doon na ready ka dahil alam mo, mananalo ka, kumbaga. Yeah? Parang school, wala kang ballpen, wala kang calculator o wala kang papel. Paano ka ngayon makakagawa ng paraan para matuto ka? Buti sana kung meron kang pang-record, cellphone, camera. Yeah? Mag-exam ka, pwede mo bang gamitin yung cellphone mo? Magsulat ka sa cellphone mo, hindi rin pwede, di ba? So laging handa. Para maghanda, ina-analyze mo yung situation. So kumbaga handa ka na ngayon na mag-Muslim. Yes. So ang gagawin mo, kung magmo-Muslim ka, manunumpa ka lang. Sasabihin mo tunay, okay? Tunay, bukal sa puso mo, malinaw sa isip mo, na sumusumpa ka na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At naniniwala ka rin kina Jesus at pinakahuling sugo na si Muhammad ay mga sugo at propeta ng Allah. At totoo ang kabilang buhay, yung impyerno, paraiso. So kung manunumpa ka ngayon, yan ang tinatawag na pagpasok mo sa Islam. And then susunod na mga araw, bigyan mo ng panahon para pag-aralan kung ano yung mga dapat na gawin ng isang Muslim. So lahat man mag-uumpisa, hindi ka pa agad marunong magsalita, lumakad, magsulat, di ba? So unti-unti tayo ay natututo. Kung gusto nating matuto, di ba? So tanda na ang tao ay matuwid na Muslim, siya ay gumagawa ng paraan para matuto. Ngayon maraming paraan, may internet. So meron tayong online study. Sa bagong Muslim, meron tayong cellphone para magtanong, ganun. Parang ngayon,
hindi ka makapunta sa center, pamagitan ng tawag ay nalalaman mo kung ano ang Islam. Di ba? Opo. Okay, so may tanong ka pa? May gusto kang itanong? Wala na po nagkawan. Okay, so gusto kong marinig ang boses mo kaya lakasan mo lang ng konti. Manunumpa tayo sa Arabic. Okay? So tanda ng pagsunod sa kagustuhan ng Allah ay sabihin natin ang panunumpa sa Arabic, pero alam natin ang kahulugan nito sa Tagalog. Kung gusto mo naman English, pwede kong ipaliwanag sa English kung ano ang panunumpang yan. Pero hindi na kailangan, ano? Okay? Kuya, hindi kita masyado. Hindi marinig. Ano ka na lang, nawawala ng signal. Ano ba yan? Oh, yan. Marinig. Maliwanaw na? Ayan po. Okay. So, gayahin mo ako, ah. Opo. Lakasan mo ng konti para marinig din kita. Hindi lang ako ang sisigaw. Sisigaw ka rin ngayon. Okay? Sabihin mo, Ashhadu. Kuya, Hmm. nawawala po kayo. Ano ba Ito yan? narinig. Ulit. Ashhadu Asyadu, an la abla, ilaha ano po? ilaha Ilaha, illallah Allah, wa ashhadu asyadu, anna amla, Muhammadan Muhammadan, abduhu abduhu, wa rasuluh wa rasuluh, wa ashhadu wa alasyadu, anna Allah, Isa Isa, Abdullah Abdullah, wa rasuluh Abdullah, wa kalimatuhu wa kalimasuhu, alkaha alkaha, ila Maryam ila Maryam. ila Maryam, Yan yun si Maria. Waruhun baruhut, minhu. po, Min nawawala po yun. minhu. Po, pakiulit po. Minhu. Mullahu, Minhu. mullahu, Waruhun minhu. baruhut, Minhu. min, ku. Okay, so sapat na yan. Congratulations. Isa ka ng Muslim. Salamat po. Anong pakiramdam mo? Ha? Masarap po kasi nalinawan ko po kung sino po si Allah. Allahu Akbar. Alam mo ibig sabihin ng Allahu Akbar? Ha? Alam mo ang ibig sabihin ng Allahu Akbar? Hindi po. Allah is the greatest. Ha? Opo. Yan. Kaya masarap bigkasin. Masarap isigaw. Kasi greatest, my God is the greatest. Opo. Yeah? Opo. Yan. Congratulations. Isa ka ng Muslim.